Yo guys, this is a demo for G-Connect version 3.5.1. I think this will be the last version for our desktop application. So ayan dito, this is a uncut demo, no? So gagawin natin yung setup from the initial setup up until the testing. Pakita natin na gumagana talaga yung automation natin. So ayun, since this will be the last version for the desktop, i-run through na rin natin yung kung ano yung G-Connect app. So basically yung G-Connect app is a Wi-Fi voucher automation utility app. So utility app siya, siya yung nagge-generate ng macro at isinasalang natin siya sa another third-party application, yung MacroDroid, para makagawa ng automation sa Wi-Fi voucher issuance or pag-issue ng Wi-Fi voucher. So applicable siya, or this is ideal for those users na nagsisimula pa lang, kumbaga yung mga small business pa lang sila at ayaw nila mag-subscribe dun sa mga third-party gateways for the automation process of their Wi-Fi voucher. So sa G-Connect app, hindi nyo na kailangang mag-subscribe sa mga mga PayMongo, Sendit, yung mga ganon, kasi kaya nang ma-perform yung automation ni MacroDroid. So sa ngayon si MacroDroid yung gamit natin kasi ready to use na siya. Magwala ka ng ibang gagawin, i-generate mo na lang yung macro and then ready to use na siya. So yun, yun yung G-Connect app. So utility siya for Wi-Fi voucher automation. So ngayon i-demonstrate natin kung paano siya i-set up. So nandito na rin, nakacast na rin yung phone ko. Meron akong naka-install na MacroDroid. Yung MacroDroid pala is free naman siya sa Play Store. So yun nga lang, may ads yung free version. So kung gagamitin nyo naman siya sa business, pwede kayo pwede nyo i-avail yung pro version niya, which is around 250 pesos lang naman. So yun, para wala ng ads, tuloy-tuloy yung automation nyo. So sa ngayon, last version na ito na yung last version ng desktop kasi magfo-focus na tayo dun sa mobile version ng G-Connect app kasi I think mas convenient pag nasa mobile yung application natin compare sa desktop. Ito intended din to sa yung may mga users na meron silang desktop printer, yan, gusto pa rin nila yung meron silang mga printouts sa bond paper, and then yung printouts kasi parang nagagamit mo rin siya in case of parang mabilisang pag-issue ng Wi-Fi voucher. So pag may printout ka in case na nagloko yung system, at least meron kang backup, parang magiging backup mo rin siya. So maganda rin na may hard copy just in case. So ayan, demonstrate natin paano siya siniset up initially, and then ano yung mga requirements para ma-set up siya kasi may mga requirements. Yung 3.5.1 pala, ito na yung hybrid version, meaning pwede siyang gamitin kahit hindi ka initially, kasi umada lang talaga siya Ngayon pwede niyo na siyang gamitin kahit hindi umada controller, as long as meron kayong voucher system na nag-generate ng mga voucher codes. So ang gagawin niyo lang for non-umada users, pwede niyo gamitin yung template na umada. Eto, i-fill out niyo lang, follow nyo lang yung format, tapos sasalang nyo sa G-Connect app. Yung mga umada users naman, especially yung naka-cloud, may direct API call na kasi tayo sa controller. So kahit wala na CSV file, siya na automatically yung kumukuha ng nagko-call ng mga vouchers dun sa controller.
lalagay niya sa Gconnect app. So dalawang kaya siya hybrid kasi dalawang means of fetching the data. You have API and you have the CSV file. Yung Umada pa rin, yung Umada din naman pwede pa rin naman gumamit ng yung old style na i-download, i-export mo yung CSV tapos isasalang mo dun sa Gconnect app. Pwede pa rin yun. Pero since may API na, pwede nyo na siyang i-set up para kung ano may yung mga ginawa niyong bagong voucher sa controller, automatically makukuha na siya sa sa Gconnect app. So yan lang yan for the yung bagong version natin. So yan yung unang gagawin natin dito para ma-set up yung Gconnect app is eto, click natin tong code na drop down and then download natin yung zip. Ayan, medyo malaki-laki, around 200 to 300 Mbps yata to. So yan yung iba kasi nagkakaroon sila ng error dun sa pag setup kasi nag-i-install pa rin sila nung Python tsaka yung Node.js. So etong latest version natin, wala na siya hindi niya na kailangan yan kasi naka-include na siya sa package. Baga ready to run na siya. So kahit wala na yung mga installations na yun. Kasi yung iba nag-i-install pa rin sila. So no need na po yun. Ayan, so downloading. Ayan, na-download na pala. 161 MB lang pala. Sorry. So yung gagawin nyo, uncut na to video to. Tuloy-tuloy lang kahit may mga error, tuloy-tuloy lang natin. So ayan, ang gagawin nyo, extract nyo lang siya. Ayan, extract all. Sa download folder naman yung mapupunta madalas. Ayan. So, yung zip file is 165 MB. Pero yung extracted file, I think, mga nasa around 500 to. Medyo malaki na dito na yung buong Python and Node.js package. So, ayun, hintayin lang natin siya. Ayan, so pagtapos ng extraction, lipat nyo lang siya sa sa desktop. Ayan. Actually pwede naman sa sa download folder lang, pero para lang mas accessible siya. And desktop natin ilagay. Ayun, so nalipat na natin siya sa desktop. Ngayon, balik tayo dun sa guide. By the way, yung mga needed pala na resource, ilalagay na natin sa description yan. Yung mga download links, lagay ko na lang sa description. So, ito, meron siyang instructions dito na sa baba. After download the zip file, put to your desktop. Actually pwede nyo siyang i-launch, pero of course hindi pa gagana to kasi may mga prerequisites pa yan So yan, subukan natin i-launch just to check kung naglo-launch yung main page or yung main niya, interface. Ayun, no? So version 3.5.1 yan, naglo-launch naman siya. Ayan lang, wala pa tong wala pang mga yung mga requirement hindi pa natin nalagay. So most likely mag-error pa to. Ayan, so yun nga, nag-error siya. So yun, let's include all the requirements now. So balikan lang natin yung instructions. Pwede nyo i-follow yung mga instructions, pero somewhat kabisado ko na rin kasi ang kailangan lang naman dito is yung API
credentials ng Umada kung naka-Umada controller ka, tsaka yung Google OAuth 2.0 para dun sa pag-transmit ng data papuntang G Drive and then macro droid. So yun, una natin gagawin muna is yung Umada credentials. So ganito yung itsura niya. Ayan, ito yung itsura ng Umada credentials, no? Meron kang interface, access address, URL, and then Umada ID, site ID, client secret. Na-obtain natin to sa settings, platform integration ng cloud-based controller na Umada. May separate video for kung paano yun siya ma-obtain. Ay ko na lang, i-shortcut ko na lang para diretso tayo. So dun sa main folder ng G-Connect app, hanapin nyo yung pangalan niya is creds.json. Tapos i-open nyo lang sa notepad. Ayan, makikita nyo na ayan, kailangan nyo palitan yung mga values. So yun yung gagawin natin, papalitan natin kasi nakuha ko na yung yung mga values na kailangan. So ang gagawin ko, ipipaste ko na lang, paste. Then Umada ID, yun yung values na nasa loob ng double quote, no? Yun yung papalitan natin. And lastly, yung client secret. Ayun. So once na fill out nyo na yung creds.json, i-save nyo lang siya. And then proceed tayo sa Google OAuth 2.0. So dito sa instructions, meron din tayong link sa Google Cloud Console. So once you click, pupunta kayo dun sa console, and then make sure lang na nakalagin yung Google account nyo, and then gawa kayo ng bagong project dito. Ayan, new project. Kayo na bahala sa name. Sa akin kasi may existing na ako, so ayan yung gagamitin ko. And then after kayo makagawa ng project, punta kayo dito sa API and services. Ayan, and enable APIs and services, click nyo, hanapin nyo lang yung Google Drive. Ayan, Google Drive API, and then enable nyo lang siya. Sa akin naka-enable na yan. And then balik tayo doon, dito tayo sa sumobra. Balik dito tayo sa credentials na tab, and then dito sa taas, create credentials, tapos select nyo yung OAuth client ID, and then ayun, desktop application siya, and then ayun, client 2 kasi meron akong pangalawa na to, so create lang. And then make sure to save, download the JSON. Download JSON. So pagka-download nyo ng JSON, isi-save nyo siya dun sa G-Connect folder nyo sa desktop. Saan nyo nilagay? Pasok nyo dun sa app.
folder. Tapos pangalan niya is client secret. Ayan, tanggalin niyo yung mga excess na mga strings or characters. Client underscore secret lang. Save. JSON file siya. So, save natin. Ayan, so complete na, no? We have the API and we have the Google OO 2.0. So, okay na tayo. So, pwede na nating i-run yung application. So, ayan, balik tayo sa application. Yung ginagawa pala ng application pag wala siyang ma-detect na ano, yung una niyan dinidetect yung CSV file para dun sa mga Umada users. Pag wala siyang ma-detect na gan, automatic nagfe-fetch siya sa Umada controller. So, ayan, tingnan natin. Dito kasi ilalagay dapat ang CSV file. Ito sa raw CSV. Ayan. So, try muna natin na ano, halimbawa, other controller yung gamit natin. So, meron tayo dito ng CSV file. Lagyan natin siya. Puntahan nyo yung app folder raw CSV. So, CSV yung ilalagay natin dyan. Ayan. Tapos, i-run natin siya. So, yung first function niya, ito yung gagawa ng magsi-set up initially. Check niya yung mga vouchers mo. Tapos, mag-create siya ng parang mga initial files dun sa G Drive. And then, at the same time, yung macro. So, ayan. So, run natin siya. Ayan. Ayan. So, ganito. Normal lang to, no? Magre-redirect siya sa, sa sa Google mo. Kailangan mo kasi siyang i-confirm. Ayan. Confirm natin siya. Continue. Ayan. So, authentication flow has completed. You may close this window. So, meaning na validate na siya. So, ayan. Tingnan lang natin yung flow dito sa sa terminal ng Python. So, ayan. Tuloy-tuloy na siya. Kumukuha na siya ng nakikita niya na yung mga voucher files. Ayan. So, ayan. So, ayun. So, nakaka-create na siya ng macro. So, yan. I-open nyo lang yung macro. Automatically naman pag na-install na yung macro droid, ipipick up na siya ng system. So, yung makikita nyo, ay na-add na nakalagay desktop 3.5.0 pa yung nakalagay. But yan yun. Yan yung macro na yan. Desktop siya. So, ayan. So, after that, meron na tayong macro na na-create. Make sure ang second natin na gagawin is i-synchronize natin or i-transmit natin yung mga voucher code kasi eto initially wala pang laman yan eh. So, ayan. Meron 6 vouchers pero wala pang laman. So, ita-transmit natin siya. Etong second button, extract sync. Ay, ayun. Yun lang. May kulang tayo. Kasi dapat kunin natin yung niya. Webhook URL. Ito pala yung nakalimutan nating steps. So, paano mag-obtain ng webhook URL? Actually, nasa din yan eh. Nasa FB group page din to paano i-obtain. So, eto lang. Nandito lang siya. Pwede nyo siyang pasok kayo sa macro. Tapos, yung webhook nyo lang siya, i-tap and then makikita nyo yung URL, copy nyo lang siya
and then paste nyo dun sa ano. May magbubukas siya na full text file. Put mdurl here. Tapos i-save nyo lang. Tapos back natin. Run natin ulit. Ayan, so nag-proceed na siya, no? Ayan. So, yung ginagawa niya ngayon, gene-generate or ini-extract niya na yung mga laman ng voucher amounts na nasa ano natin, CSV file. Ayan, so ang expectation niyan after ng run, dapat may laman na yung CSV files natin dun sa MacroDroid. CSV, not files but CSV variables, yung VCHCD na variable. G-Connect vouchers uploaded. Ayan, so tingnan natin, pasukin natin yung desktop and then local variables. Ayan, VCHCD. So may mga laman na siya. Ito na yung gagamitin natin for the automation. So ayan, so yan, bago natin i-testing yung automation, no? Make sure na pasukin nyo yung macro, pre-register nyo muna yung SMS na action na kasi kailangan nyo mag-select ng SIM card na gagamitin for SMS. So ayan, expand nyo lang yung action, first action, yung blue na section, and then expand, and then expand ulit. Makikita nyo dyan send SMS. Yung sa send SMS, tap nyo lang siya, and then configure, piliin nyo yung SIM card na gagamitin. Ayan, and same with the rest of the send SMS actions, no? Kasi makikita nyo na updated na siya, magiging italics yan. So yan, ay hindi ko natatapusin yung hanggang sa pinaka dulo kasi yung first lang yung test natin. Meron tayong 5 pesos pinaka first. Okay, save. Ayan, so yun, before tayo mag-proceed sa testing ng GCash automation, i-test din natin, no, yung third function button kung gumagana at kung may mapiprint siya ng mga vouchers. Ito naman intended for the hard copy, no? So yan, click lang natin siya. Minsan may mga lumalabas na ganito, no? I-allow access nyo lang. Mga firewall related na pop-up sa Node.js. So ganito yung itsura niya, no? Pakita natin sa white background. So ayan, meron siyang QR code, logo, amount, voucher code, duration, number of users, and then the SSID or the Wi-Fi name. So ayan, so pwede kayong mag-fit ng 32 vouchers per short band paper, naka-landscape siya. So up to 32 pieces. So ayun siya. Ito pala yung QR code, ito yung SSID QR code or yung Wi-Fi QR code. Pwede nyo tong palitan. At the same time yung logo, may din tayo, separate video tayo para dyan gusto nyong i-customize. So yan, no, yan for the function of the print voucher function. So ngayon iti-test natin, send tayo ng GCash dito sa phone na to, and then let's see kung magre-reply siya sa sa SMS. Tingnan natin. First 5 peso voucher is ayan, 653721952 So yan, and then yan, hintayin lang natin dito. Hintayin natin dito sa
taas yung GCash amount na marireceive niya. Tapos SMS, lipat natin sa SMS. So yan, teka lang, isend ko lang 5 pesos. Next, send. New Wi-Fi voucher request Ayan. received. Tapos SMS. Ayun. So automatically na once naka-receive siya ng GCash amount, kukuha siya ng voucher doon. And then check natin yung laman ng voucher. So ayan, makikita nyo na nawala na yung first, napalitan ng asterisk. So ayan, yun yung meaning gumagana siya. Okay. So yun lang for this demo. Thank you very much and see you sa mga next videos. Bye-bye.